Sa nakaraang episode, nakita natin na ginamit ni Master Jiang ang kanyang pinakamalakas na porma sayon, lumikha ng maraming magic formation sa kalangitan, at pagkatapos ay sinaktan ang Dragon Siege Ship ng napakalakas na kidlat. Ang kanyang pag-atake ay napakalakas na agad nitong sinira ang protection ng Dragon Siege Ship. Dahil sa puwersa ng kidlat na pag-atake ni Master Jiang, ang Abyss Crystal ng Dragon Siege Ship ay nabasag sa mga piraso agad. Pagkatapos nito, ang kidlat na pag-atake ni Master Jiang ay tumama sa Dragon Siege Ship, ganap na sinira ito ng malaking pagsabog. Ang buong Siege Ship ay bumagsak sa lupa, pinatay ang mga Dragon Warriors na lumilipad sa paligid nito. Nakita ang Dragon Siege Ship na nawasak, tumalon si Master Jiang sa kaligayahan, sumigaw sa huli, "Ako pa rin ang nanalo." Pagkatapos nito, ginamit ni Master Jiang ang natitirang lakas ng depensa ng lungsod at ibinuhos ang na-upgrade na bersyon ng kanyang lumilipad na banda na kasanayan, Forbidden Sky. Isang malaking magic circle sa dilaw na ilaw ay lumitaw sa itaas ni Master Jiang at pagkatapos ay kumalat sa buong sky, na umaabot sa mga Dragon Warriors na lumilipad. Nang ang dilaw na ilaw na iyon ay tumama sa mga Dragon Warriors, nawala ang kanilang kakayahang lumipad at nagsimulang mahulog sa lupa. Ngunit inaasahan ng pinuno ng Dragon Warriors na ibabawal ng mga tao ang airspace. Tulad ng lahat ng Dragon Warriors ay nahulog sa lupa, tinuro ng pinuno ng Dragon Warriors ang Human Fortress No. 6 at iniutos sa lahat ng Dragon Warriors na sumalakay, sinasabi, ang City Defense Formation ng lahi ng tao ay nasira, patayin silang lahat. Nakita ang mga Dragon Warriors na dumarating, agad na napagtanto ni Lin na ang bilang ng mga kaaway ay mga 10,000 at ang bawat koponan ay may 3 knights, 3 archers, 3 mages, at 3 healers. Na may malakas na vitality ng Dragon Clan, ang kakayahan ng kanilang koponan na magpatuloy sa pakikipaglaban ay napakalakas. Nakita ang mga Dragon Warriors na sumusulong, lumabas si Commander Jun at ginamit ang kanyang morale boost skill. Aling nag-aalis ng takot, nagpapalakas ng fighting spirit, at nagpapataas ng attack at defense ng 30% sa loob ng 10 minuto matapos makuha ang boost mula sa spell ni Non. Lumapit ang lahat ng archers at mages para atakehin ang mga Dragon Warriors na sumusugod patungo sa kanila. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, isang bagay ang nagulat sa lahat ng mages at archers. Sa pagkabigla, tinanong nilang lahat, sino ba yung lalaking yon? Baliw ba siya? Ano sa mundo ang gagawin niya? Ang tinutukoy nila ay si Lin, na tumalon mula sa fortress at pumasok sa battlefield mag-isa. Naguluhan ang lahat ng hunters na nakatayo sa harap ng fortress nang makita si Lin na naglalakad patungo sa mga Dragon Warriors mag-isa. Nagtaka sila kung iniisip ni Lin na magpapakamatay siya. Ang kabilang panig ay isang Dragon Clan na may 10,000 katao. Ano ang magagawa niya mag-isa? Nagkasundo silang lahat na si Lin ay talagang baliw. Nagulat din si Non nang makita si Lin. Hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin ni Lin. Alam ni Non na bago ang third job evolution, gaano man kalakas ang isang tao, hindi siya makakalaban sa isang buong army. Sinubukan din ni Non na pumunta sa battlefield, sinasabi, hindi ito magagawa. Pupunta ako at ibabalik si Lin. Ngunit pinigilan ni Master Jiang si Non, sinasabi sa kanya na huwag mag-alala at tumingin. Hindi naintindihan ni Non ang ibig sabihin ni Master Jiang at tumingin kay Lin. Ngunit ang nakita niya ay lubos siyang nagulat. Si Lin, habang naglalakad patungo sa mga Dragon Warriors, ay kinuha ang kanyang Thanos Scythe at pagkatapos ay ipinatawag ang kanyang Undead General at Silver Grade Skeleton Warriors at Mages. Ang buong lupa sa likod ni Lin ay natatakpan ng maitim na berdeng apoy, at mula sa mga apoy na iyon, lumabas ang mga Skeleton Warriors at Mages ni Lin. Tumayo sila sa tabi ni Lin, handa nang atakehin sa kanyang utos. Nagulat si Non nang makita na mayroon din si Lin ng kanyang sariling army. Nang makita ng leader ng Dragon Warriors ang Undead Army, agad niyang napagtanto na si Lin Moyu ito. Sinabi niya sa lahat ng Dragon Warriors na iniutos ng Dragon King na kung may pumatay kay Lin Moyu, gagantimpalaan sila ng high-level bloodline at makapasok sa Ancestral Dragon Pool minsan. Nakarinig nito, sinugod ng lahat ng Dragon Warriors si Lin, sumisigaw na papatayin nila si Lin Moyu. Nakikita silang dumarating. Ginamit ni Lin ang kanyang Poison Star Ring skill, iniisip na dahil mataas ang resistance ng Dragon Race sa mga curses, mas mainam na gumamit ng poison.
Nang tumama ang poison attack ni Lin sa mga Dragon Warriors, nahulog silang lahat sa lupa, masakit ang kanilang buong katawan. Napagtanto ng mga Dragon Warriors na ito ay isang poison element attack, ngunit sa pagkakataong ito ay handa na sila. May mga Dragon Healers sa kanilang hukbo na gumamit ng kanilang healing skills para gamutin ang mga Poison Dragon Warriors. Matapos mahil, agad na kumilos ang mga Dragon Warriors at inatake si Lin ng daan-daang libong Abyss Arrows. Nagpaulan sila ng napakaraming Abyss Arrows na natakpan nila ang buong kalangitan. Nang makita ang napakaraming Abyss Arrows, natakot ang mga human hunters, nagtatanong kung paano ito matitigil. Nang makita ni Lin ang mga paparating na Abyss Arrows, agad niyang inactivate ang kanyang skeleton armor at naghanda upang lumaban. Lumapit ang lahat ng skeleton mages at itinaas ang kanilang mga staffs. Ginamit ng mga skeleton mages ang kanilang elemental spells at tinutukan ang mga Abyss Arrows. Ang kanilang mga fire, thunder, at ice attacks ay sum-iron ng maraming Abyss Arrows na nahuhulog kay Lin, ngunit napakarami pa rin. Maraming Abyss Arrows ang bumagsak sa Human Fortress, sumabog ng malalaking pagsabog at sum-iron sa lahat ng bagay sa paligid. Nang makita ang mga pagsabog na iyon, sinabi ng isang hunter, tapos na para kay Lin Moyu. Masyado siyang mapagmataas. Kahit na mayroon siyang legion, mas kaunti ang bilang kaysa sa Dragon Clan. Ngunit biglang lumapit ang isang hunter at sinabi sa lahat ng hunters na mali sila at dapat nilang tingnan sa harap nila. Nang tumingin ang lahat sa unahan, nakita nila na nakatayo pa rin si Lin at ang kanyang mga skeleton warriors. Nagulat ang lahat ng hunters nang makita na nalabanan ni Lin ang alon ng mga pag-atake na ito. Nagtataka silang lahat kung paano niya ito nagawa. Matapos ang pag-atake ng Abyss Arrow, agad na itinaas ng Undead General ni Lin ang kanyang staff at ginamit ang kanyang Legion Heal skill sa mga skeletons. Sa Legion Heal skill ng Undead Generals, nahilang lahat ng skeleton warriors at mages. Hindi nagpanik si Lin dahil sa pag-atake. Dahil alam niya na dahil magkakaugnay ang kalusugan ng Legion at pinagsama sa pagpapagaling ng Undead General, hanggat walang mga pag-atake na agad na pumapatay sa lahat ng skeleton warriors, sila ay magiging halos immortal. Tumingin si Lin sa mga Dragon Warriors at sinabi, hanggat nakakakuha ako ng isang bangkay, madali itong harapin. Biglang nakatanggap ang lahat ng human hunters ng notification na si Vice Legion Commander Lai Moyu ay umalis sa Legion. Nagulat ang mga hunters nang makita na iniwan ni Lin ang Legion. Nagtaka silang lahat kung ano ang gusto niyang gawin. Nagulat din si Non at nagtanong, maaaring ba nais ni Lin na patayin ang lahat ng mga dragons na ito mag-isa? Ang kabuuang military merits ng lahat ng mga dragon na ito ay marahil kasing dami ng 20 milyon. Sa kabilang banda, itinaas ni Lin ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang Enhanced Troop Skill. Kapag ginamit ang skill na ito, ang mga attributes ng summoner at ng kanyang mga summons ay tumaas ng 200% at lahat ng mga pag-atake na ibinigay ay tumaas ng karagdagang 500%. Tumatagal ito ng 30 segundo at ang cooldown time nito ay 1 oras. Nang gamitin ni Lin ang enhanced skill, tumaas ng malaki ang lakas ng lahat ng skeleton warriors at mages. Matapos nito, agad na sinugod ng mga skeleton warriors ang mga dragon warriors. Nang makita ang kapangyarihan ng mga skeleton warriors, naguluhan ang mga dragon warriors, nagtatanong kung paano biglang naging napakalakas ng mga skeletons na ito. Sinabi sa kanila ng leader ng dragon warriors na huwag pansinin ang mga skeletons at patayin si Lin Moyu dahil kapag namatay si Lin Moyu, natural na mamamatay din ang mga skeletons. Nakarinig nito, tinutukan ng lahat ng dragon warriors si Lin ngunit hindi sila makalapit sa kanya. Napalibutan si Lin ng kanyang mga skeletons, lumilikha ng isang hindi masisira na protection sa paligid niya. Biglang tumalon ang isang skeleton warrior sa mga dragon warriors at umaatake. Ginamit ng skeleton warrior ang kanyang Ray Strike skill at pinatay ang isang dragon warrior. Nang makita iyon, ngumiti si Lin at sinabi, ang unang bangkay ay nakuha na. Ang katapusan ay naitakda na. Itinaas ni Lin ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang Ultimate Corpse Explosion skill, sinasabi, tapos na ang lahat ngayon. Nang gamitin ni Lin ang kanyang Corpse Explosion skill, nagsimulang lumiwanag ng pula ang bangkay ng Dragon Warrior. Ngayon alam na ninyong lahat kung ano ang mangyayari at ito na ang katapusan ng video. Sorry guys, ngunit nagtatapos dito ang kabanatang ito.